Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is when a man fails. At syempre, nandito pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. Sa ating talakay ngayon, si Adam and Eve, na mayroon tayong concept na Adam and Eve, Failure of Leadership. Adam was created by God to lead, protect, and obey him. God gave Adam clear instruction and trusted him with responsibility, but when the serpent tempted Eve, Adam did not let him. He stayed silent, disobeyed God, and followed instead of guiding because Adam was the first man and the representative head of humanity. His sin affected everyone. Adam's failure showed how deeply sin entered the human story. Though one man's sin and death came to all people. This is why we need Jesus, the second Adam, who obeyed God perfectly and brings life where Adam brought death. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching na a man fails when. So, first teaching natin, he does not live up to his identity. So, kasalanan ng isang tao or pagkakamali ng isang tao kung mabubuhay siya within his own identity na gumagamit siya ng ibang kakilanlan ng ibang tao. Sa ating second teaching naman, he does not listen to and obey God. So, kasalanan din ng isang tao na hindi makinig sa Panginoon at hindi sundin ang Panginoon. Alam naman natin na isang napakamakapangyarihan ng mga bagay kung susundin mo ang Panginoon. Magiging pabor sa iyo lahat ng bagay kung siya ang susundin mo. Sa ating third teaching naman, he does not assume godly leadership. So, hindi kasalanan din ng isang tao na mag-assume siya na siya yung inatasan ng Panginoon upang gawin yung mga bagay na yun. Siyempre, nagbibigay si God ng sign at hindi mo kailangan mag-proclaim na ikaw yung ginawang leader ng Panginoon. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, as a wife, support your husband instead of blaming him. So, ikaw, bilang isang babae, bilang isang asawa ng babae, ng lalaki, dapat na yung gusto ng asawa mo, isusuportahan mo siya. Hindi yung ikaw pa yung magagalit or pag kami nangyaring masama, sa kanya mo isisisilat ng bagay. Sa ating second application naman, as a husband, take responsibility and humbly accept correction. So, kung ikaw rin na isa kang lalaki, isa kang padre de pamilya at asawa ng babae, syempre, instead na, di ba, biniblame ka niya, syempre, tanggapin mo na lang, humbly accept mo na lang lahat ng bagay na binabato sa'yo ng asawa mo, and syempre, i-correct mo yun. Kung binabato ka ng masasama or hindi ka totohanan ng salita ng asawa mo, tanggapin mo siya, at i-correct mo siya. So, sa ating third application naman, as a parent, work together as allies, never as enemies. So, kung parehas na kayong isang magulang ng isang tao, kayo mag-asawa na, syempre kayo magiging isang magulang. At syempre, kapag kayo naging isang magulang, ituturo nyo sa mga anak nyo yung mag-aayos na pamumuhay at hindi nag-aaway-away. So, huwag nyo itrato ng isang kaaway. So, sa ating discussion, why do you have to work as allies rather than enemies? Para sa akin kasi, ginawa tayo ng Diyos upang magkaisa sa mundong ito na bibigyan niya tayo ng peaceful sa buhay natin. And syempre, lahat is magkakasama at magkakakampi. So, rather than enemies, syempre, hindi mo naman kailangan ituring ang ibang kaaway na lalo-lalo na yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi mo sila kailangan ituring na kaaway. And sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon kung gaano kahalaga na hindi dapat natin tinuturing na isang kaaway ang isang tao, but then kailangan natin silang ituring na kaibigan. And how can you practically apply devotion? May apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamagitan ng yung mga kasalanan na nangyari within past,
hindi na dapat siya gawin in the future. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.